Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Atty. Rowena Guanzon tungkol ito sa posibilidad, yung desisyon ng ICC ngayon, pagbigyan ba na palabasin si Tatay Digong o hindi. Pagdasal po natin na makalabas na si Tatay Digong. Ito, analysis ni Atty. Guanzon. Kahit anong mangyari kay Tatay Digong, makalabas man o hindi, dihado, talong-talo itong administrasyon ni Marcos Jr. Kahit anong mangyari. Para bang yung ginawa nilang pag-kidnap, pagpakulong kay Tatay Digong sa Netherlands, sa naintindihan ko nito parang kumuha ang presidente ng martilyo, pinukpok ang sarili niyang ulo. Ganon ang ilustrasyon. Kahit anong sabihin ng administrasyon, menos puntos sa kanila ang pagpapakulong kay Digong. At nakita natin ang resulta sa Mindanao last election. Pakulong ba naman ang dating Pangulo na may highest approval rating na bibihirang mangyari? Pag-alis ni Tatay Digong noong 2022, 88% ang kanyang approval rating. Marcos Jr. ngayon, 29% lang ang kanyang approval rating. Kailan ba to? Mga April or May na survey, approval rating Ang Pangulo, nasa 25% lang ang kanyang approval. Si Tatay Digong, 62%. Nakakulong na yung tao. Siya pa rin ang pinakamataas nung either April or May na survey ng Pulse Asia. Yung nakakulong na crimes against humanity daw ang kasalanan, 62%. Si VP Sara nasa 50+%, 55. Pangulong Marcos, 25. Highest approval rating pag alis niya sa pwesto, pinakulong. Now, mamayang hapon, malalaman natin ang desisyon, alas 5:30 sa atin. Live stream. Si Tatay Digong, pumirma siya ng waiver na hindi niya na kailangan mag-appear either personally or virtual sa promulgation. Ano lang siya? Relax lang siya. Bahala kayo. Anong gawin nyo sa akin? Tanggap ko nang mangyari. Parang ganun lang. Now, kung makalabas yan, yari ang administrasyon dahil mas lalakas ang puwersa ni Sara. Kung hindi naman, ay ganun pa din. Wala talaga, no? Kung hindi naman, ibig sabihin, kulong pa rin. Ay ganun pa din dahil mas magagalit lang ang tao. Walang win-win situation sa kanila. So, ibig sabihin, lose-lose situation. Lose-lose, tambalos-los. And I agree. Ito, mas matindi ito. At kung may mangyaring masama, sana huwag naman. Bandang huli, martir sa labas. So, hindi niya detalye yung mangyaring masama. Dasal ko yan sa Panginoon araw-araw. Panginoon, pabalikin mo ng buhay ang aming Tatay Digong. Para masaksihan niya before 2028 or basta masaksihan ni Tatay Digong ang pag-upo ni VP Sara sa Malacanang. Yan ang dasal ko. Kaya lang, hindi natin alam kung anong mangyari. 80 years old na Kung may mangyaring masama, what will happen? Martir. Bandang huli, martir ang labas. Sabi niya, anong nangyari kay Pinoy kay Cory? The late Cory Aquino, namatay lang dahil sa sakit. Simpatya ng taong bayan napunta sa Aquino family. Kaya itong si Pinoy, walang planong magtakbong presidente.
Dahil sa bugso ng damdamin ng taong bayan, pinakandidato siya at nanalo. That's Pinoy culture. Sympathy. Noong kay Lenny, after JC, ako, bilib na bilib ako kay late JC Robredo. Talagang saludo ako. Tunay na leader yun. Kinuha ng Panginoon. After that, kumandidato si Lenny, nanalo, Vice President. Ganyan po ang ating ko. Nung namatay na lang si Marcos Sr., nagwala ang Norte, yung Ilocos Norte, at maraming supporters. Kaya medyo nagkagulo pa noon. Ako, yung sinasabi ko sa inyo na napasama ako sa kudita December of 1989, dahil sa pagkamatay ni Marcos Sr. sa Hawaii, galit na ako. Ayaw pa nilang payagang makabalik sa Pilipinas para mailibing sa libingan ng mga bayani. Lalo akong nagalit. Kaya nung may nag-recruit na labanan natin ang administrasyong Cory para maibalik. Patalsikin natin ang Cory administration para makauwi. Ang bangkay ni Marcos Sr. Nako, ang dami. Halos lahat kami sa aming unit. Volunteer. Sama kami, sama kami. Ayan, ang aming unit. Kudita noong December of 1989. Doon kami sa Cebu, sa Mactan Bridge. Ay, nako. Kultura na ng Pilipino ang pakikidalamhati at sa eleksyon may tinatawag na sympathy votes. Kung sana dito na lang sa Pilipinas nilitis at pinakulong, edi walang problema. Correct. As simple as that. I think 2 or 3 months ago, may nakakausap akong active Army Colonel. Usap-usapan lang namin. Ito, ang mga active soldiers natin, hindi sila pwedeng magsalita sa publiko. Kailang may opinion, may damdamin din yan. Sabi niya, Sir, pag may nangyari kay Tatay Digong, bago mag 2028, tapos na ang administrasyon ito. Sigurado, landslide win si BP Sara. Pag may nangyari, pag uuwi ang Tatay Digong na iba na ang kalagayan, nako, panalo na si BP Sara. Ganon. And I agree. So, sana naman, walang mangyaring masama kay Tatay Digong. And then, sana naman, palabasin na siya ng ICC. At sabi ni Senator Bongo, post niya na nabasa ko, mas hahaba ang buhay ni Tatay Digong pag makalabas siya. And I agree. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang matagaan og yero nga si ate. Butang kayo, inabang sa kanay. So mao ni ang balay ni ate. So kawayan lang siya. So makita nimo nga natagaan siya og yero. Dako gid akong pasalamat nga nabutan ni atop nga bisag layo ang amua. Dagan sa alamat sa Ginoo. So mao na ni ang ilang atop nga kawayan lang. So makita nimo. So, mapod niya ang ilang kahimtang ng mga gamit. So, kawayan ang atop, kawayan pod ang dingding. So, ang salog, so, luoy kay sila. So, karon ate, unsay imong masulti nga natagaan kag yero, nga makaatop na gid ka ug mapulihan na ang imong atop nga kawayan. Salamat sa Ginoo kay naabutan mig atop bisag layo mi. Dagang kaayo salamat sa inyo kay na kaatop na gid mi na ilisan among atop nga
luisad kaayo. Oo. So pila na ni katuig te? 8. Walo na katuig ang balay ni ate. So kawayan lang siya. So na kay anak te? Naa. So nag-eskwela? Upat isa ra ang gaeskwela. Isa ra. So naay anak si ate. Upat, isa ang nag-eskwela. So pila na day mong edad te? 43. So 43 na ka ate. So nganong kawayan man ang inyong kuante? Atop. Di manggod ka hampudan sa among paniguro kay Tungod sa inyong kalisod te, kutobra sa pagkaon ng inyong makwartahan. So panguma lang ang inyong kuante. among Paningkamot. panginabuhi. So si ate panguma lang ang ilang kuan. Salamat to Ginoo sa nakatadaw video. Salamat kaayo te. Salamat.